Pirmahan mo na yan, Talia. Huwag mo nang patagalin pa ang pagiging pabigat mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Gerald ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa labas ng bintana ng kanilang mansyon sa Tagaytay. Sa harap ni Thalia nakalatag ang ilang pirasong papel na tila mga talim na handang humiwas sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng kanyang asawa nakatayo si Brenda, ang babaeng akala niya ay malapit na kaibigan lamang ng pamilya, ngunit ngayon ay may kargang batang 3 taong gulang na may mga matang kamukhang kamukha ni Gerald. Dahan-dahang ibinaba ni Thalia ang kanyang tingin sa sariling mga kamay. Ang mga daliring iyon ay magaspang puno ng mga kalyo at marka ng hirap mula sa 5 taong walang sawang pag-aalaga kay Don Ernesto. Siya ang nagpupunas ng katawan ng matanda sa madaling araw, siya ang nagtitiis sa amoy ng gamot at pait ng mga luhang hindi niya kailanman ipinakita sa iba. Habang ang lahat ay abala sa pagpapakasaya sa mga party at paglustay ng yaman ng kumpanya, si Thalia ang nanatili sa tabi ng kama ng kanyang biyenan. Umaasang ang kanyang sakripisyo ay sapat na upang ituring siyang bahagi ng pamilya. Huwag kang umasta na parang biktima rito, Thalia, marahas na singit ni Doña Consuela. Ang kanyang biyenan ay nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, ang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato walang bahid ng awa kahit kamamatay lamang ng kanyang asawa. Alam nating lahat ang katotohanan. Ninanakawan mo ang kumpanya habang nagpapanggap kang banal sa harap ng asawa mo, at ang pakikipagrelasyon mo sa driver nakakasuka. Isang malaking kahihiyan ka sa apelidong Alcantara. Ramdam ni Thalia ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga bubog na bumabara sa bawat paghinga niya. Ang bawat salita ni Consuela ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang puso dahan-dahan at may tiyak na direksyon. Nais niyang sumigaw, nais niyang ituro si Brenda, at itanong kung paano nila nagawang dalhin ang bunga ng pagtataksil sa loob ng bahay na pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa kasama ng katawan ni Don Ernesto na hindi pa man din tumitigas sa kabilang silid. Hindi gumalaw si Thalia. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dokumentong nagsasabing inaamin niya ang lahat ng kasalanang hindi niya ginawa. Ang pangungupit ang pangangalo niya ang pagtatraidor. Ang lahat ng ito ay isang malaking bitag upang makuha nila ang tanging proteksyong iniwan sa kanya ng matanda. Sa gitna ng katahimikan narinig niya ang mahinang tawa ni Brenda, isang tunog na puno ng tagumpay at pangungutya. Come on, Thalia, pirmahan mo na para naman makaalis ka na rito ng may kaunti pang dignidad. Sabi ni Brenda habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Gerald and I, we deserve a fresh start. And you're just a mistake that needs to be erased. Tumingin si Thalia kay Gerald, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagsisisi sa mga mata ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huli. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang pagmamadali at pagkasuklam. Doon sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa loob ng kanyang dibdib ay tuluyang naputol. Ang kanyang puso na dati ay puno ng init ng pagmamahal ay tila naging isang pirasong yelo na unti-unting nadudurog. Inabot niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila kasing bigat ng buong mansyon. Habang ang dulo ng ballpen ay lumalapit sa papel, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing sakit ng bawat hagupit ng tadhana sa kanyang buhay. Ganito ba talaga kababa ang halaga ng 5 taon ng aking buhay? Pagkatapos ng lahat ng luha, pagod at pag-aalaga, sapat na ba ang isang pirasong papel upang burahin ang lahat ng aking bakas sa mundong ito? Tamampartas. Huwag mo nang susubukang tapakan muli ang lupang ito, Thalia. Baka makalimutan kong babae ka at lalo lang kitang masaktan. Ang huling mga salita ni Gerald ay tila isang malakas na sampal na yumaon sa hangin bago ang malaking gate ng mansyon ay tuluyang nagsara. Ang tunog ng bakal na nag-uumpugan ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, isang hudyat na ang pintuan ng buhay na kinilala ni Thalia sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng ipinid sa kanyang mukha. Sa likod ng mataas na bakod, narinig niya ang malutong na tawa ni Brenda, isang tunog na puno ng tagumpay, habang ang anino nito ay kumakaway mula sa balkonaheng dati ay pag-aari niya. Nakatayo si Thalia sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at ang lumang rosaryong ibinigay sa kanya ni Don Ernesto bago ito malagutan ng hininga. Wala siyang sapatos, tanging ang manipis na tsinelas na suot niya
Mula sa silid ng matanda, ang nagpoprotekta sa kanyang mga paa mula sa magaspang na aspalto ng Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding ginaw ay nagmumula sa kanyang kalooban. Sa paligid naramdaman niya ang mga matang nakamasid. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanya tuwing dumadaan ang kanilang sasakyan, ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana nagbubulungan at may mga mapanuring tingin. Nakita niya si Aling Charing, ang kanilang labandera, na nakatayo sa kabilang panig ng kalsada, ang mukha ay puno ng pag-aalinlangan at awa ngunit hindi rin makalapit dahil sa takot sa puot ng mga Alcantara. Tingnan niyo si Madam O, pinalayas na parang aso. Ang narinig niyang bulong ng isang isang boses na puno ng pangungutya, na tila ba ang kanyang pagbagsak ay isang palabas na dapat panoorin at pagtawanan. Humigpit ang kapit ni Thalia sa kanyang dalang bag. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungang ipinataw sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang kabataan at ang kanyang dangal para lamang mauwi sa ganitong uri ng kahihiyan. Dahan-dahang pumatak ang ulan. Ang maliliit na butil ng tubig ay humahalo sa mga luhang pilit niyang ipinipigil. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng kanyang kawalan. Wala siyang pera, wala siyang pamilyang matatakbuhan, at ngayon ay wala na rin siyang pangalang maipagmamalaki. Ang tanging natitira sa kanya ay ang puot na unti-unting nag-aapoy sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumigil siya sa tapat ng isang waiting shed, ang tanging masisilungan niya mula sa lumalakas na buhos ng ulan. Naupo siya sa malamig na semento, ang kanyang katawan ay tila isang lantang bulaklak na dahan-dahang naluluoy. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa isang mamamatay tao at sa isang taksil. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ba ang kapalit, Don Ernesto? Bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Ito ba ang katarungang ipinangako mo? Sa gitna ng kadiliman at ng ingay ng bagyo, isang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng makina ay marahang huminto sa tapat ng waiting shed. Ang anino ng isang luhong sasakyan ay tila isang higanting naghihintay sa dilim. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang bumaba, may hawak na payong upang protektahan ang kanyang sarili mula sa ulan. Lumakad ito patungo sa kinaroroonan ni Thalia. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan may kasamang awtoridad at misteryo. Hindi gumalaw si Thalia. Nanatili siyang nakatitig sa lalaking papalapit, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa takot at pagtataka. Sino ang lalaking ito? Isa ba ito sa mga tauhan ni Gerald na ipinadala upang tuluyan na siyang itumba? O isa itong panibagong pagsubok mula sa tadhana? Huminto ang lalaki sa kanyang harapan. Ang anino nito ay bumalot sa maliit na espasyong kinaroroonan ni Thalia. Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga mata ng lalaki ay tila kumikinang sa kakaibang emotion, awa, pagkilala, o marahil ay isang lihim na hangarin. Thalia Alcantara, ang boses ng lalaki ay malalim at may kasamang katiyakan na tila ba matagal na niyang kilala ang babaeng nasa kanyang harap. Hindi ka nararapat na naririto sa putikan. Inangat ni Thalia ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa liwanag. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang lalaki ay bahagyang yumukod, ang payong ay inilapit niya kay Thalia upang hindi na ito mabasa. Ako si Mateo Santos, at narito ako upang ibigay sa iyo ang tanging bagay na ninakaw nila mula sa iyo, ang iyong pagkakataong makaganti. Huwag kang matakot, Thalia. Hindi lahat ng tao sa mundong ito ay kaaway mo. Ang tinig ni Mateo ay parang isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Thalia. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at sariwang sandalwood ay kabaligtaran ng amoy ng basa at maputik na kalsadang iniwan niya. Pinanood ni Thalia ang mga butil ng ulan na mabilis na dumadaloy sa bintana, tila ba nakikipagkarera sila sa kanyang mga luha na ayaw tumigil sa pag-agos.
Hindi alam ni Thalia kung bakit siya sumama sa lalaking ito. Marahil ay dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, o marahil ay dahil sa ilalim ng malamig at seryosong mga mata ni Mateo, nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa mga Alcantara, ang pagkilala sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon, siya ay naging anino lamang sa mansyon, isang caregiver na walang boses, isang asawang walang halaga. Ngunit sa harap ni Mateo, pakiramdam niya ay muli siyang naging isang tao. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Thalia, ang kanyang boses ay paos at halos pabulong na lamang. Bakit mo tutulungan ang isang babaeng itinapon na ng sarili niyang pamilya? Wala akong pambayad sa iyo, Attorney Santos. Wala na akong kahit ano. Bahagyang lumingon si Mateo sa kanya habang nagmamaneho, isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil alam ko ang pakiramdam ng tinatapakan, Thalia. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng ibang tao. Hindi pera ang kailangan ko mula sa iyo. Ang gusto ko lang ay makitang makuha mo ang katarungang nararapat sa iyo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik at malinis na apartment building sa Quezon City. Malayo ito sa ingay at gulo ng Tagaytay, isang lugar kung saan ang hangin ay hindi amoy pagtataksil. Inakay ni Mateo si Thalia paakyat sa isang unit na simple, ngunit punong-puno ng init. Ang bawat gamit ay maayos na nakalagay, tila ba bawat sulok ng silid ay nag-aanyaya ng kapayapaan. Dito ka muna mamamalagi, sabi ni Mateo habang inilalapag ang dalang bag ni Thalia sa sofa. Walang makakahanap sa iyo rito, magpahinga ka muna at bukas ay uumpisahan nating bawiin ang lahat. Nagtungo si Mateo sa kusina at makalipas ang ilang sandali, ay bumalik siya na may hawak na isang mug ng mainit na kape. Lumuhod siya sa harap ni Thalia, pantay sa kanyang kinaroroonan, at dahan-dahang iniabot ang kape. Habang nagdidikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Thalia ang init na dumadaloy mula sa mug patungo sa kanyang malamig na palad. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay naglabo dahil sa panibagong bugso ng emosyon. Ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong naglingkod sa kanya sa halip na siya ang laging nagsisilbi. Uminom ka muna, Pad, malambing na utos ni Mateo. Kailangan mong magpalakas. Hindi tayo mananalo sa laban na ito kung mahina ang iyong katawan at isipan. Tumitig si Thalia sa kape, ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mamatay si Don Ernesto, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang takot na kanina ay tila isang malaking pader ay dahan-dahang natitibag ng kabutihang ipinapakita ng lalaking nasa kanyang harapan. Naniniwala siya na si Mateo ang kanyang tagapagligtas, ang anghel na ipinadala ng langit upang hanguin siya sa dusa. Ngunit nang makita ni Mateo na medyo kumalma na si Thalia at pumasok na ito sa silid upang magpahinga, dahan-dahan siyang lumabas sa balkonahe. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang maamo at mapagkalingang mukha na ipinakita niya kay Thalia kanina ay biglang naglaho na palitan ng isang ekspresyong kasing talim ng isang balisong. Nasa kamay ko na ang pain can. Bulong ni Mateo sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng puot na matagal na niyang itinatago. Nakuha ko na ang tiwala niya. Kaunti na lang at luluhod din ang bawat alkantara sa paanan ko. Sisiguraduhin kong walang ititira ang galit ko sa pamilyang iyon. Ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin sa malayo sa direksyon kung saan naroon ang mansyon ng mga Alcantara. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Thalia ay hindi isang mukha ng kaibigan, kundi isang mahalagang piyesa sa isang madugong laro ng paghihiganti. Sabi ko naman sa iyo, Brenda, Thalia is nothing but a temporary inconvenience. Ngayong wala na siya at hawak na natin ang pirma niya, tayo na ang magpapatakbo ng laro. Ang boses ni Gerald ay puno ng kayabangan habang nilalaro ang baso ng alak sa kanyang kamay. Ngunit ang tawa nila ay biglang napatigil nang marinig ang tunog ng takong ni Doña Consuela sa marmol na sahig. Ang matandang babae ay lumapit sa kanila, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kagalakan kahit nakuha na nila ang gusto nila. Tumingin siya kay Brenda ng may halong pandidiri-isang tingin na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang dumi na pilit na idinikit sa kanyang mamahalin na sofa. Huwag kayong masyadong magpakasaya, mariing sabi ni Consuela, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang perlas na kwintas. Napaalis nga natin si Thalia.
Pero ang dumi na iniwan niya sa pangalan ng mga Alcantara ay kailangan pa nating linisin. At ikaw, Brenda, huwag mong isipin na dahil wala na ang asawa ni Gerald ay ikaw na ang papalit sa kinalalagyan niya. Nandito ka lang dahil sa apo ko. Huwag kang umasta na parang isa ka ng Alcantara dahil malayo ka pa sa antas namin. Ang ngiti sa mga labi ni Brenda ay biglang naglaho. Ramdam niya ang pait ng mga salita ni Consuela, tila ba isa itong lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na sumagot, pinili niyang ngumiti ng pilit at yumukod ng bahagya. Alam niya kung paano maglaro ang magtiis muna hanggang sa makuha niya ang lahat ng susi ng kahariang ito. Opo, Doña Consuela, alam ko po ang lugar ko, sagot ni Brenda. Ang boses ay sadyang pinalambot upang magmukhang masunurin. Nang umalis si Consuela upang kausapin ang kanilang abogado agad, na tumayo si Brenda at nagtungo sa itaas sa silid na dating pag-aari nina Gerald at Thalia. Binuksan niya ang pinto nang may kasabikan, tila ba sinasakop niya ang isang teritoryong matagal na niyang pinapangarap. Agad niyang binuksan ang cabinet at isa-isang itinapon ang mga natitirang gamit ni Thalia sa sahig. Ang mga damit na maayos na nakatiklop ay nayurakan ng kanyang mga paa. Ang isang maliit na litrato ni Thalia at Gerald ay kanyang pinunit ng pino. Ang bawat punit ay tila isang paraan ng pagbura sa nakaraan. Akin na ang lahat ng ito ngayon, Thalia. Bulong ni Brenda sa sarili habang nakatingin sa malaking salamin. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng luha mo, ako ang makikinabang. Habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga bagong gamit, napansin ni Brenda ang isang lumang orasan na nakapatong sa ibabaw ng fireplace. Ito ay isang antik na gawa sa maitim na kahoy, isang alaala pa, mula sa mga ninuno ni Don Ernesto. Ang bawat paggalaw ng pendulum nito ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa tahimik na silid. Tila ba ito ay isang saksi na hindi marunong magsinungaling. Lumapit si Brenda sa orasan upang ilipat ito ng pwesto dahil sa tingin niya ay hindi ito bagay sa kanyang bagong dekorasyon. Ngunit nang hawakan niya ang likuran nito, naramdaman niya ang isang maliit at kakaibang protrusion sa gilid ng salamin. Dahan-dahan niyang iniharap ang orasan sa kanyang mukha at sinuri ang bawat detalye nito. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok nang makita ang isang maliit na glint ng salamin sa loob ng isang maliit na butas na hindi kapansin-pansin kung hindi susuriing mabuti. Isang maliit na lens, isang camera. Ang lamig ay biglang gumapang sa likuran ni Brenda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang lumang orasan. Kung may camera sa silid na ito, ibig sabihin ay lahat ng usapan nila ni Gerald, ang plano nilang pagpapalit ng testamento, ang pagtatago sa kanilang anak, at ang lahat ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Ernesto ay maaring nakuha sa video. Dahan-dahang lumingon si Brenda sa pinto, tila ba inaasahan niyang makikita roon ang multo ni Thalia na nakangiti sa kanya ng may kahulugan. Ang mansyong ito na akala niya ay kuta na ng kanyang tagumpay ay biglang naging isang bitag na puno ng mga lihim na mata. Gerald, tignan mo ito, may nakatagong mata sa loob ng orasan. Ang boses ni Brenda ay puno ng panginginig habang hinihila ang braso ni Gerald patungo sa fireplace. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng katarayan ay ngayon ay namumutla, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng maliwanag na tanghali. Itinuro niya ang maliit na butas sa gilid ng antik na orasan kung saan ang isang maliit na lens ay tila nakatitig sa kanila ng walang kurap. Lumapit si Gerald, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa galit at kaba. Dahan-dahan niyang kinuha ang orasan at pilit na binuksan ang likuran nito. Doon sa pagitan ng mga gear at pendulum ay nakakabit ang isang maliit na electronic device na may kulay pulang ilaw na paminsan-minsang kumukurap-kurap. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kanilang kasalanan. Sabi na nga ba ang babaeng iyon, hindi lang siya basta caregiver. Bulong ni Gerald, ang kanyang boses ay naging pause dahil sa takot. Matagal na tayong minamanmanan ni Thalia. Bawat salita natin, bawat plano, baka nasa kamay na niya ang lahat. Habang ang takot ay lumalamon sa loob ng mansyon sa isang maliit na simbahan sa dulo ng Tagaytay, ang paligid ay nababalot ng katahimikan at amoy ng natutunaw na kandila. Nakaupo si Thalia sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryong kahoy.
Sa harap niya ang imahe ng birhen ay tila nakatitig sa kanya ng may pangunawa. Dito sa loob ng sagradong lugar na ito, muling naglakbay ang kanyang diwa sa mga huling araw ni Don Ernesto. Naalala niya kung paano ang matanda sa kabila ng panghihina ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng babala at pagmamahal. Thalia, huwag kang magtitiwala sa kahit na sino sa bahay na ito, ang tila bulong na paulit-ulit na naririnig niya sa kanyang isipan. Ang bawat haplos niya sa buhok ng matanda, ang bawat pagsubo niya ng lugaw, ay hindi lamang obligasyon, kundi isang pangakong hindi niya bibitawan. Naramdaman ni Thalia ang isang bahagyang pagtapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya si Aling Charing, ang matandang labandera, na tila nagmamasid muna sa paligid bago tuluyang lumapit. Ang mukha ni Aling Charing ay balisa, ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto ng simbahan. Madam Thalia, buti na lang at nakita kita rito. Pabulong na wika ni Aling Charing, ang kanyang boses ay halos malunod sa tunog ng hangin sa labas. May kailangan akong sabihin sa inyo. Noong huling gabi ni Don Ernesto, bago siya mawalan ng malay, may pilit siyang inaabot sa akin. Isang lumang barong na paborito niya. Pinipilit niyang ipabigay sa inyo pero biglang pumasok si Sir Gerald, kaya itinago ko na lang sa ilalim ng mga labada. Huminto ang tibok ng puso ni Thalia, isang barong. Bakit iyon ang huling hiling ng matanda? Nasaan ang barong na yon ngayon? Aling Charing, yumuko ang matanda, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Ipinadala na po sa outreach program ng simbahan kasama ng ibang mga gamit ng Don. Utos po ni Doña Consuela na sunugin o ipamigay ang lahat ng gamit ng asawa niya para raw mawala ang amoy ng sakit sa bahay. Pasensya na po kayo, madam, hindi ko nagawang protektahan ang hiling ng Don. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Thalia. Hindi ito isang simpleng damit. Alam niya sa bawat tahi ng barong na iyon, may lihim na ibinaon ang matanda, isang lihim na maaaring maging susi sa kanyang paglaya o maging mitya ng kanyang kamatayan. Tumayo si Thalia, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa panibagong determinasyon. Lumingon siya sa altar, ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa sahig ng simbahan. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang ipinagkait sa matandang tanging nagpahalaga sa kanya. Aling Charing, kailangang mahanap natin ang barong na yon bago pa ito mapunta sa maling kamay. Sabi ni Thalia, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi niya kailanman naipakita noong nasa mansyon pa siya. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng simbahan ang bumasag sa katahimikan. Ang sikat ng araw mula sa labas ay bumalot sa anino ng isang lalaking nakatayo sa may lagusan. Hindi si Mateo, hindi si Gerald. Isang lalaking hindi pamilyar kay Thalia, ngunit ang suot nitong itim na jacket ay may borda ng sagisag ng mga alcantara. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit, ang kanyang bawat hakbang ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na tila isang martilyo ng hukom na bumabagsak. Madam Thalia, pinapatawag po kayo ni Doña Consuela. Ang boses ng lalaki ay tuyo at walang emosyon. May nahanap silang bagay sa loob ng silid niyo na kailangan niyong ipaliwanag sa lalong madaling panahon. Nanlamig ang mga kamay ni Thalia. Ang bitag na inakala niyang siya ang nagtakda ay tila dahan-dahang sumasara sa kanyang sariling leeg. Paano niya hahanapin ang huling alas ni Don Ernesto kung muli siyang lalamunin ng kuta ng mga kaaway? Magkano ba ang halaga ng pananahimik mo, Thalia? Sabihin mo lang ang numero at isusulat ko rito sa checking ito ngayon din. Ang boses ni Gerald ay puno ng pagmamataas habang inilalatag ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lamesa sa loob ng isang pribadong opisina malapit sa munisipyo. Pagkatapos siyang sunduin ng mga tauhan ni Consuela sa simbahan, hindi sa mansyon siya dinala, kundi sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanila, isang lugar kung saan ang pera ay ginagamit na pantakip sa katotohanan. Tiningnan ni Thalia ang tseke. Ang dami ng zero na nakasulat doon ay sapat na upang makapagsimula siya ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo sa pait ng Tagaytay. Ngunit sa bawat numero ang nakikita niya ay ang mukha ni Don Ernesto na nahihirapang huminga at ang mukha ni Brenda na nakangisi habang hawak ang kanyang asawa. Akala mo ba ay mabibili mo ang dangal ko, Gerald?
Ang boses ni Thalia ay mahinahon, ngunit may talim na tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa hangin. Sa loob ng 5 taon, naging tapat akong asawa sa iyo. Naging tapat akong anak sa tatay mo. At ngayon matapos niyo akong itapon na parang basura, akala niyo ba ay pera lang ang katapat ng lahat ng iyon? Marahas na tumayo si Gerald ang kanyang upuan, ay lumikha ng isang maingay na kaladkad sa sahig. Lumapit siya kay Thalia hanggang sa maramdaman ng babae ang mainit na hininga nito. Huwag kang masyadong mataas, Thalia. Nahanap namin ang camera. Alam namin na matagal mo na kaming minamanmanan. Illegal ang ginawa mo, maaari kitang ipakulong dahil sa pakikialam sa privacy ng pamilyang ito. Isipin mo ang hiya na idudulot nito sa iyo kapag nalaman ng lahat na isa kang espiya sa sarili mong tahanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thalia. Hiya, Gerald, wala na akong ikahihiya dahil kinuha niyo na ang lahat sa akin. Pero kayo, kapag nalaman ng Board of Directors na pinatay niyo ang sarili niyong ama para sa mana, sino sa atin ang mas dapat mahiya? Sa sobrang galit hinawakan ni Gerald ang braso ni Thalia, nang napakahigpit sapat na upang mag-iwan ng pasa sa maputing balat ng babae. Wala kang ebidensya. Ang camera na nahanap namin ay walang memory card. Nasaan ang card, Thalia? Ibigay mo sa akin bago pa ako mawalan ng pasensya. Wala sa akin ang hinahanap mo, sagot ni Thalia habang pilit na inaagaw ang kanyang braso. Pero sisiguraduhin ko, Gerald, na sa bawat sentimong ninakaw nyo, may katumbas na luha na ibabayad nyo sa akin. Dahil sa sobrang pagkapahiya at galit itinaas ni Gerald ang kanyang kamay, akmang sasaktan muli si Thalia sa harap ng mga tauhan niyang nakatayo sa labas ng pinto. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na kumilos si Thalia. Ang tunog ng palad ni Thalia na malakas na humama sa pisngi ni Gerald ay umalingaw-ngaw sa buong silid sapat na upang mapatigil maging ang mga tao sa labas na nakikinig sa usapan. Ang mukha ni Gerald ay pilit na nalingat sa lakas ng impact at ang pamumula ng kanyang balat ay agad na lumitaw. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang paligid. Ang mga tauhan ni Gerald ay nagkatinginan, hindi makapaniwala na ang mahinahon at sunod-sunuran na si Thalia ay nagawa ang ganoong bagay sa kanilang amo. Ang sampal na iyan ay para kay Don Ernesto. Wika ni Thalia, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. At huwag mong isiping tapos na tayo. Dahil ang bawat segundo ng pagdurusa ko, sisiguraduhin kong babalik sa iyo ng 100 ulit. Tumalikod si Thalia at mabilis na lumabas ng silid, iniwan si Gerald na nakahawak sa kanyang namumulang pisngi at nanginginig sa galit. Ngunit habang naglalakad palayo, naramdaman ni Thalia ang panginginig ng sarili niyang mga kamay. Alam niyang sa ginawa niya, tuluyan na niyang binuksan ang pinto ng digmaan. Habang papalabas ng gusali, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat emosyong dumadaloy sa kanyang mukha. Pumasok ka na, Thalia. Sabi ni Mateo, ang boses ay seryoso at may kasamang babala. Hindi mo alam kung anong klaseng halimaw ang ginising mo ngayon. Kailangan na nating mahanap ang barong na sinasabi mo bago pa nila mapagtanto kung nasaan ang tunay na ebidensya. Ang bawat pasasabalat mo ay isang paalala ng lahat ng kailangan nating bawiin, Thalia. Pero huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Baka sa huli ay hindi mo na makilala ang sarili mo. Nasa loob sila ng tahimik na apartment ni Mateo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa gilid ng sofa na nagbibigay ng madilaw at mainit na kulay sa paligid. Hawak ni Mateo ang isang maliit na bowl ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Dahan-dahan siyang lumapit kay Thalia na nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang braso ay may mapulang marka mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Gerald kanina. Naramdaman ni Thalia ang bahagyang panginginig ng kanyang balat nang madampian ito ng basang tela. Napapikit siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kakaibang sensasyon ng pag-aalaga na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa loob ng mansyon siya ang laging nagpapagaling, siya ang laging nag-aalaga. Ngunit ngayon, sa ilalim ng banayad na haplos ni Mateo, pakiramdam niya ay isa siyang babasaging kristal na pilit na binubuo muli. I'm sorry, Attorney Santos. Naging padalos-dalos ako. Pabulong na wika ni Thalia, ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakapikit. Hindi ko lang talaga matiis ang mukha niya habang ginagamit ang pangalan ng tatay niya para takutin ako. Tumigil si Mateo sa pagpupunas at tumingin ng diretso sa mga mata ni Thalia. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Naamoy ni Thalia ang bango ng mint at kape sa hininga ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa tunog ng mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok ng silid. It's okay to be angry, Thalia. Pero sa laban na ito, ang utak ang dapat manaig, hindi ang puso. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Thalia at marahang hinaplos ang mga daliri nito. You don't have to do this alone anymore. Nandito ako. I will protect you even if it costs me everything. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Thalia. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagtubig. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa labis na pagkalito. Bakit ang isang taong halos bago pa lamang sa kanyang buhay ay handang ibigay ang lahat para sa kanya? Nais niyang maniwala, nais niyang sumandal, ngunit ang anino ng pagtataksil ni Gerald ay tila isang laging nakabuntot na paalala na ang pagtitiwala ay isang mamahaling pagkakamali. Bakit Mateo, tanong niya sa unang pagkakataon, ay tinawag niya ito sa unang pangalan? Bakit ka ba talaga tumutulong sa akin? Is it just for the case o may iba pang dahilan? Bahagyang natigilan si Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumurap, tila may isang lihim na pilit na kumakawala sa kanyang mga labi. Inilapit niya ang kanyang mukha sa noo ni Thalia at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi doon, isang halik na puno ng paggalang at pangako, ngunit may kaunting pait na hindi maipaliwanag. Dahil matagal na kitang nakikita sa malayo, Thalia, bago pa man mamatay si Don Ernesto, alam ko na ang bawat sakripisyo mo. Sagot ni Mateo bago dahan-dahang lumayo. Now rest. May mahaba tayong biyahe bukas patungo sa outreach center ng simbahan. Kailangan nating mahanap ang barong na iyon. Nang lumabas si Mateo ng silid upang kumuha ng mainit na gatas, na iwang mag-isa si Thalia. Dahil sa hindi sinasadyang pagkilos na sagi ng kanyang siko, ang isang folder na nakapatong sa bedside table. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Yumuko si Thalia upang pulutin ang mga ito, ngunit biglang napatigil ang kanyang paghinga nang makita ang isang lumang litrato na sumingit sa pagitan ng mga legal na dokumento. Ito ay isang litrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Mateo, nakatayo sa harap ng mansyon ng mga Alcantara. Maraming taon na ang nakalilipas. Sa likod ng litrato may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog, "Para sa anak kong si Mateo. Huwag mong kakalimutan ang kinuha nila sa atin." Nanlamig ang buong pagkatao ni Thalia. Ang folder na hawak niya ay hindi naglalaman ng mga dokumento para sa kanyang kaso laban kay Gerald. Ito ay mga dokumento tungkol sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya, ang mga Alcantara at ang isang lihim na anak na matagal nang ibinaon sa limot. Napatingin si Thalia sa pinto kung saan lumabas si Mateo. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay may mas malalim at mas madilim na koneksyon sa pamilyang kinasusuklaman niya. Ang katanungan ay hindi na kung maaari niyang pagkatiwalaan si Mateo, kundi kung sino ba talaga ang tunay na biktima sa larong ito. Huwag mong kalilimutan, Brenda, na pumasok ka sa bahay na ito bilang isang kabit. Ang pag-alis ni Thalia ay hindi nangangahulugang ikaw na ang reyna. Ang boses ni Doña Consuela ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng hapagkainan. Kahit wala na si Thalia, ang tensyon sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay lalong tumindi. Nakaupo si Brenda sa tapat ng matanda, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kubyertos hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa tabi niya si Gerald ay abala sa kanyang cellphone, tila walang pakialam sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang bagong kinakasama. Pero Doña Consuela, ako ang nanatili sa tabi ni Gerald nang wala si Thalia. Ako ang nagbigay sa inyo ng apo, sagot ni Brenda, pilit na pinapanatili ang tamis ng kanyang boses kahit na kumukulo na ang kanyang dugo. Nararapat lang na makuha ko ang respeto na ibinibigay niyo sa kanya noon. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Consuela. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng wine, ang tunog ng kristal sa lamesa ay tila isang babala. Ang respeto ay kinikita, hindi hinihingi. At sa tingin mo ba sapat na ang isang bata para burahin ang katotohanang isa kang hamak na sekretarya
na nagnasa sa asawa ng iba. Kung nagawa mong treasurin si Thalia, ano ang kasiguraduhan na hindi mo gagawin ang parehong bagay sa amin kapag wala na kaming maibigay sa'yo? Namula ang mukha ni Brenda sa tindi ng pagkapahiya. Tumingin siya kay Gerald umaasang ipagtatanggol siya nito, ngunit nanatiling tahimik ang lalaki. Doon niya napagtanto na sa loob ng mansyong ito, siya ay mananatiling isang estranghero. Isang kagamitan na kapaki-pakinabang ngayon ngunit madaling palitan bukas. Gerald, wala ka bang sasabihin? Bulong ni Brenda, ang boses ay puno ng pait. Mom is right, Brenda. Magdahan-dahan ka muna. Sagot ni Gerald nang hindi tumitingin sa kanya. Huwag nating dagdagan ng gulo habang hindi pa natin nahahanap ang memory card na iyon. Kapag lumabas ang ebidensya ni Thalia, lahat tayo ay babagsak sa putikan. Habang nagbabangayan ang mga Alcantara sa apartment ni Mateo, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot kay Thalia. Mabilis niyang isiniksik ang nahanap na litrato sa ilalim ng kanyang unan nang marinig ang yabag ni Mateo na pabalik sa silid. Ang kanyang puso ay tumatambol nang napakabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Pumasok si Mateo na may hawak na baso ng mainit na gatas. Ang kanyang mukha ay maamo, ang mga mata ay puno ng pagkalinga, isang imahe na ngayon ay tila isang nakakatakot na maskara para kay Thalia. Sino ka ba talaga, Mateo? Ang tanong na gustong sumabog sa bibig ni Thalia. Anak ka ba talaga ng pamilyang sumira sa buhay ko? At ako ba ay kasangkapan mo lang para sa iyong paghihiganti? Thalia, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Mateo habang inilalapag ang gatas sa bedside table. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang noo ni Thalia. Malamig ang pawis mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Pilit nang ngumiti si Thalia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang ako. Siguro ay napagod lang sa nangyari kanina. Salamat sa gatas. Naupo si Mateo sa gilid ng kama, ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa buong silid. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas pupunta tayo sa outreach center. Nakausap ko na ang kakilala ko roon. Maraming mga gamit na galing sa mansyon ang dinala roon noong isang linggo. Kung nandoon ang barong ni Don Ernesto, mahahanap natin iyon. Tumango si Thalia, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang direksyon. Kung totoo ang hinala niya, si Mateo ay hindi lang basta abogado. Siya ay isang Alcantara, ang lihim na anak na maaaring may mas malaking motibo kaysa sa kanya. Kung mahanap nila ang ebidensya, para kanino ba talaga ang hustisyang ito? Para sa kanya o para sa planong paghihiganti ni Mateo na matagal na niyang binuo bago pa man sila magtagpo? Mateo, tawag ni Thalia bago pa makalabas ang lalaki. Naniniwala ka ba na ang pagpapatawad ay posible para sa mga taong sadyang nanakit sa atin? Tumigil si Mateo sa may pintuan. Hindi siya lumingon, ngunit nakita ni Thalia ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga balikat, tila may isang mabigat na pasanin siyang pilit na binabalanse. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi, Thalia. Sagot ni Mateo, ang boses ay malamig at malalim. Pero para sa mga taong ninakawan ka ng kinabukasan at pagkatao, ang tanging nararapat sa kanila ay ang maramdaman ang parehong sakit na ibinigay nila. Matulog ka na! Nang tuluyang sumara ang pinto, na natiling nakatitig si Thalia sa kadiliman. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng lason sa kanyang isipan. Hawak niya ang pag-asa sa isang kamay at ang pagdududa sa kabila. Mahanap nga kaya niya ang katarungan sa piling ng isang lalaking ang puso ay kasing dilim din ng mga taong nais niyang pabagsakin. O siya ba ang magiging unang sakripisyo sa apoy ng paghihiganti ni Mateo? Ang bawat pihit ng susi ay tila isang tibok ng puso na bumabara sa aking lalamunan. Nasa loob sila ni Mateo ng isang pribadong vault sa ilalim ng isang lumang bangko sa Manila. Ang hangin sa loob ay tuyo at amoy metal, isang malayo at malamig na mundo mula sa maingay na kalsada sa labas. Sa harap ni Thalia ay ang isang maliit na bakal na kahon, ang huling tagapagtago ng mga sikretong ipinagkatiwala sa kanya ni Don Ernesto bago ito tuluyang manahimik. Nanginginig ang mga daliri ni Thalia habang ipinapasok ang susi. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng pinto, isang tunog ng pagkabukas, na tila hudyat ng muling pagsilang o di kaya ay tuluyang pagkasira. Sa gilid niya nakatayo si Mateo. Ang kanyang anino ay mahaba
at tila bumabalot sa buong silid ang kanyang mga mata, ay hindi kumukurap habang nakatitig sa bawat galaw ni Thalia. Nang bumukas ang kahon, tumambad sa kanila ang isang makapal na sobre na may selyo ng pagkapribado. Dahan-dahang kinuha ito ni Thalia, ang pakiramdam ng papel sa kanyang balat ay tila may dalang kuryente. Sa loob nito ay ang tunay na huling habilin ni Don Ernesto, ang testamentong hindi pa nadudumihan ng mga kamay ni Gerald. Ito na iyon, Mateo. Pabulong na wika ni Thalia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Ito ang magpapatunay na hindi ako nagnakaw at ito ang magbabalik sa lahat ng kinuha nila sa akin. Mabibigyan na natin ng katarungan ng tatay. Dahan-dahang iniabot ni Thalia ang dokumento kay Mateo upang suriin ito. Habang binabasa ng abogado ang bawat linyang nakasulat, ang katahimikan sa loob ng vault ay naging nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghinga ni Thalia at ang mahinang pagkaluskos ng papel sa bawat paglipat ng pahina. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Thalia ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang paglambot ng kanyang mga mata kaninang umaga ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umarko sa isang ngiting hindi nagpapahiwatig ng saya, kundi ng isang madilim na tagumpay. Mateo, anong problema, kumaka? Tanong ni Thalia, ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. May mali ba sa dokumento? Dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang papel at tumingin ng diretso kay Thalia. Ang kanyang mga mata ay tila naging 2 piraso ng yelo na bumabaon sa kaluluwa ng babae. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang dokumento. Nang mahigpit, tila ba wala siyang balak na ibalik ito kahit kailan. Alam mo, Thalia, napakaganda ng testamentong ito. Ang boses ni Mateo ay naging malalim, walang emotion at may himig ng panganib. Dito nakasulat ang lahat ng pag-aari ng mga Alcantara. Ang kumpanya, ang mga lupain, ang lahat ng yaman na dapat ay sa akin, kung hindi lang kami itinapon ng matandang iyon sa kalsada. Nanlamig ang buong pagkatao ni Thalia. Anong sinasabi mo, Mateo? Ibigay mo sa akin ang papel. Kailangan nating dalhin iyan sa korte. Bahagyang lumapit si Mateo, ang kanyang presensya ay tila sumasakal sa hininga ni Thalia sa loob ng maliit na vault. Korte, hindi, Thalia. Ang papel na ito ay hindi mapupunta sa korte. Ang papel na ito ang magiging ticket ko upang makuha ang lahat ng nararapat sa akin at sa nanay ko. Salamat sa pagtitiwala mo. Dahil kung wala ka, hindi ko malalaman kung nasaan ang susi sa kaban na ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thalia ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa. Ang lalaking inakala niyang sasagip sa kanya mula sa mga buwaya ay ang pinakamalaking pating sa karagatan. Ang katarungang hinahanap niya ay naging mitya ng kanyang sariling kapahamakan. Tumitig si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang hawak niyang dokumento ay tila isang sandata na handang pumatay sa huling pag-asa ni Thalia. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Thalia. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng vault mula sa loob. Sabi ko sa'yo, sa larong ito utak ang dapat manaig. At ang puso mo, iyon ang naging pinakamalaking kahinaan mo. Salamat sa pagtitiwala, Thalia. Pero kailangan kong bawiin ang para sa akin. Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa kinalalagyan ni Thalia. Dinudurog ang bawat hibla ng pag-asang binuo niya sa loob ng nakalipas na mga araw. Sa loob ng masikip at malamig na vault ng bangko, ang bango ng sandalwood, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay tila naging amoy ng lason na sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Nakatayo si Mateo sa tapat ng pintuan. Ang hawak niyang orihinal na testamento ay tila isang tropeyo ng kanyang matagumpay na panlilinlang. Ramdam ni Thalia ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang ang kanyang paningin ay pilit na naghahanap ng kahit katiting na bakas ng lalaking nag-abot sa kanya ng mainit na kape noong gabing wala siyang masilungan. Ang lalaking humalik sa kanyang noo at nangakong poprotektahan siya ay biglang naglaho na palitan ng isang estrangherong may mga matang kasing talim ng bakal at kasing lamig ng kamatayan. Ang bawat haplos at bawat salita ng pagkalinga ni Mateo ay tila mga dahan-dahang patak ng asido na ngayon ay tumutunaw sa kanyang puso. Mateo. Bakit sang-tanging lumabas sa mga labi ni Thalia? Isang pabulong na tanong na puno ng pait at panghihinayang. Akala ko ba
Akala ko ba ay magkasama tayo sa laban na ito? Akala ko ba ay hustisya ang gusto mo? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala kay Mateo habang dahan-dahan niyang itinutupi ang dokumento at isinusukbit sa loob ng kanyang Amerikana. Hustisya Thalia, ang hustisya ay para lamang sa mga taong may kapangyarihan. Ang hinahanap ko ay pagbabayad. Ang nanay ko ay namatay sa hirap dahil sa pamilyang pinagsilbihan mo. Itinapon kami ni Consuela na parang mga basura habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman ni Don Ernesto. Ginamit ko ang bawat segundo ng buhay ko para pag-aralan ang bawat galaw nyo. At ikaw ang naging pinakamadaling paraan para mabuksan ang pintong ito. Napahawak si Thalia sa gilid ng bakal na lamesa nang maramdaman niyang tila umiikot ang paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga daliri ay tila nawawala ng pakiramdam. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para alagaan ang matandang Alcantara, ay nauwi lamang sa pagiging kasangkapan sa isang madilim na paghihiganti. Hindi lang siya pinalaya sa mansyon. Ngayon ay ninakawan din siya ng pagkakataong linisin ang kanyang pangalan. Dahan-dahang humakbang paatras si Mateo, patungo sa labas ng vault, ngunit bago niya tuluyang isara ang pinto, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Security, may intruder dito sa private vault area. Isang babaeng nagngangalang Thalia Alcantara. Pilit niyang binubuksan ang mga dokumento ng pamilya Alcantara gamit ang mga peking susi. Tawagan niyo na rin ang pulis. Mateo, huwag, sigaw ni Thalia, pilit niyang hinabol ang lalaki, ngunit mabilis na sumara ang mabigat na pintuan ng vault. Ang tunog ng bakal na naglock ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang malakas at pinal na tunog na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkakakulong sa ilalim ng lupa. Nanatiling nakatayo si Thalia sa dilim. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang bawat pangarap niya na makabangon muli ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumamon sa kanya, galit, pagsisisi, at isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Napasandal siya sa malamig na pader ng vault, dahan-dahang dumausdos, hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Bakit ba palaging ang mga taong pinagkakatiwalaan ko ang siyang may hawak ng kutsilyong sumasaksak sa aking likuran? Ilang sandali pa ay narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas, kasunod ang malakas na pagbukas ng pinto at ang nakasisilaw na liwanag ng mga flashlight. Ang mga boses ng mga gwardya at ang tunog ng mga posas ay tila isang malabong panaginip. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mateo, sa malayo nakatayo sa dulo ng pasilyo, malamig na nakatitig sa kanya, habang bitbit ang testamentong dapat ay magliligtas sa kanya. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng bangko, nakita ni Thalia ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng pintuan. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahina at sunod-sunuran na Thalia. Ang kanyang mga mata sa kabila ng mga luha ay nagsimulang mag-alab sa isang uri ng determinasyong hindi pa niya kailanman naramdaman. Kung ang pagtitiwala ang nagdala sa akin sa impyernong ito, ang puot ang magsisilbing hagdan ko upang makalabas. Bagay sa iyo ang amoy ng kalawang at dumi, Thalia. Diyan ka naman talaga nagmula bago ka namin pinulot at binihisan ng pangalang hindi mo naman nararapat taglayin. Ang boses ni Doña Consuela ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at masikip na selda, kasing talim ng bawat rehas na naghihiwalay sa kanila. Nakatayo ang matandang babae sa labas, suot ang kanyang mamahaling telang seda at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng presinto. Sa bawat paghinga niya, tila ba diring-diri siya sa hanging nilalanghap ng babaeng nasa loob ng piitan. Nakatira si Thalia sa malamig na semento. Ang kanyang puting blusa ay puno na ng mantsa at dumi mula sa magdamag na pagkakakulong. Ang kanyang mga paa ay hubad na ramdaman niya ang bawat butil ng buhangin at lamig ng sahig na nanunuot sa kanyang balat. Ngunit sa kabila ng dumi, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Hindi siya tumingin kay Consuela ng may takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang pansin.
Hindi sapat ang pagkakakulong mo, Thalia. Patuloy ni Consuela ang kanyang mga daliri ay marahang humahawak sa kanyang perlas na kwintas. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rito. Pinatay mo si Ernesto sa pamamagitan ng iyong kasakiman. Ninakawan mo ang pamilyang tumanggap sa iyo. Ngayon pati ang abogadong akala mo ay kakampi mo iniwan ka na rin sa putikan. Si Mateo siya na ngayon ang katuwang ni Gerald sa paglilinis ng kumpanya. Wala ka ng kakampi. Ramdam ni Thalia ang tila pagbaon ng 1,000 karayom sa kanyang dibdib sa pagbanggit ng pangalan ni Mateo. Ang bawat salita ni Consuela ay paalala ng kanyang kamangmangan. Ang sakit ng pagtataksil ni Gerald ay matagal na niyang naramdaman, ngunit ang sugat na iniwan ni Mateo ay sariwa pa isang sugat na tila ayaw humilom dahil sa pait ng maling pagtitiwala. Nais niyang sumagot, nais niyang isigaw ang katotohanan, ngunit alam niyang ang bawat salita ay ituturing lamang na kasinungalingan ng isang desperadong kriminal. Nang marinig ni Consuela ang pananahimik ni Thalia, isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanya bago siya tuluyang tumalikod at umalis iniwan ang tunog ng kanyang mga takong na tila isang martilyo na tumatama sa puso ni Thalia. Sa muling pagyakap ng katahimikan, dahan-dahang inabot ni Thalia ang bulsa ng kanyang palda. Doon ay nakatago ang huling bagay na hindi nakuha ng mga pulis, ang lumang rosaryong kahoy na 100 taon na ang tanda na ibinigay sa kanya ni Don Ernesto sa kanyang huling hininga. Hinawakan niya ang bawat butil nito, ang tekstura ng luma at selyadong kahoy ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanginginig na mga kamay. Don Ernesto, gabayan niyo po ako. Pabulong na dalangin ni Thalia, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napapikit habang ang bawat butil ng rosaryo ay umiikot sa kanyang mga daliri. Kung ito na po ang dulo, sana ay bigyan niyo ako ng lakas na tanggapin ang lahat. Pero kung may natitira pa pong katarungan sa mundong ito, huwag niyo pong hayaang manalo ang kasamaan. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang tunog ng mabigat na yabag ang dahan-dahang lumapit sa kanyang selda. Hindi ito ang tunog ng takong ni Consuela, at hindi rin ito ang mabilis na hakbang ng mga gwardya. Ito ay isang mabagal banayad ngunit matatag na hakbang. Naramdaman ni Thalia ang paghinto ng tao sa labas ng kanyang rehas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa aninong bumabalot sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na damit, may belo sa ulo, at may mga matang tila may dalang 100 taong lihim ang nakatayo roon. Ito ay si Tita Luming, ang kapatid ni Don Ernesto, na matagal nang hindi nagpapakita sa mansyon. Ang babaeng itinuring na baliw at pinalayas ni Consuela maraming taon na ang nakalilipas. Ang mga Alcantara ay mahusay sa paglilibing ng tao ng buhay, Thalia. Ang boses ni Tita Luming ay parang kaluskos ng mga tuyong dahon, puno ng misteryo at autoridad. Pero nakalimutan nila na ang mga buto na ibinaon nila sa ilalim ng lupa ay siyang wawasak sa pundasyon ng kanilang mansyon. Handa ka na bang hukayin ang katotohanan? Nanlaki ang mga mata ni Thalia. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang babaeng inakala ng lahat na wala ng saysay ay siyang tanging nakatayo sa harap niya, may hawak na susi na hindi lamang para sa rehas, kundi para sa kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Anong lihim ang dala ni Tita Luming na kinatatakutan maging ni Doña Consuela? At sapat ba ang tulong ng isang baliw upang gumuho ang imperyong binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa pagitan ng mga rehas, kundi ang pagkakaroon ng pagkakataong maningil sa bawat luhang pumatak sa sahig ng bilangguang ito. Sa tulong ng mga huling koneksyon ni Tita Luming, mga taong nanatiling tapat kay Don Ernesto, sa kabila ng pananakot ni Consuela, nagawa ni Thalia na makalabas ng presinto sa ilalim ng pansamantalang piyansa. Ang bawat hakbang niya palayo sa madilim na pasilyo ng istasyon ng pulisya ay tila pagbawi sa kanyang sariling hininga. Sa labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha, ngunit wala roon ang init ng tagumpay. Tanging ang lamig ng paghihiganti ang nananalatay sa kanyang mga ugat. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa paglingon, Thalia, wika ni Tita Luming habang inaalalayan siya pasakay sa isang lumang sasakyan na naghihintay sa gilid ng kalsada. Ang mga Alcantara ay parang mga buwaya. Kapag nakawala ang kanilang biktima, lalo silang nagiging gutom. Kailangan nating mahanap ang barong na yon bago pa nila mapagtanto
na hindi lamang ito basta damit. Nagtungo sila sa outreach center ng simbahan, isang malaking bodega na puno ng mga sako at kahon ng mga lumang gamit na nakalaan para sa mga mahihirap sa malalayong lalawigan. Ang amoy ng alikabok, lumang tela at insenso ay bumalot sa kanila nang pumasok sila sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas na nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Doon sa gitna ng tumpok ng mga donasyon, muling nakita ni Thalia si Aling Charing. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda dahil sa takot. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa bawat aninong gumagalaw sa paligid ng bodega. "Madam Thalia, salamat sa Diyos at nakalabas kayo," pabulong na wika ni Aling Charing habang itinuturo ang isang tumpok ng mga puting barong Tagalog sa sulok. Diyan ko na ilagay ang mga gamit ni Don Ernesto bago sila dumating. Pero marami ang mga ito, madam. Hindi ko na matandaan kung alin doon ang huling suot ng Don. Nagsimulang maghanap si Thalia. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humahawak sa bawat tela dinarama, ang bawat tahi at butones. Ang bawat barong na kanyang hinahawakan ay tila may dalang alaala, mga hapon sa balkonahe, ang tunog ng tawa ni Don Ernesto, at ang amoy ng tabako na dati ay laging nakadikit sa kanya. Sa bawat segundong lumilipas ang kaba sa kanyang dibdib, ay lalong tumitindi. Paano kung kinuha na ito ng iba? Paano kung tuluyan na itong nawala? Tumigil si Thalia sa tapat ng isang barong na gawa sa pinakamahal na telang pinya. Ang mga borda nito ay klasiko, may mga disenyo ng mga dahon at bulaklak na tila gawa ng isang maestro. Dahan-dahan niyang itinaas ang damit at nang madampian ng kanyang mga daliri ang laylayan ng loob na bahagi, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay na nakatago sa ilalim ng makapal na tahi. "Nahanap ko na," pabulong na sabi ni Thalia, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Kinuha niya ang isang maliit na gunting mula sa mesa at dahan-dahang ginupit ang tahi. Mula sa loob lumabas ang isang napakaliit na microchip, kasing liit lamang ng kuko ng bata, ngunit may dalang bigat ng katotohanan na wawasak sa buong pamilya Alcantara. Napaluha si Thalia habang tinititigan ang chip. Ito ang huling regalo ni Don Ernesto sa kanya, ang kanyang kalayaan at ang kanyang paghihiganti. "Alam mo, Thalia, Ton," wika ni Tita Luming habang nakatingin sa kanya nang may malalim na pag-unawa. "Noong pinalayas ako ni Consuela, wala akong nadala kahit ano kundi ang galit. Pero ikaw, dala mo ang katarungan. Huwag mong hahayaang makuha nila ito. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng itinapon ng parehong pamilya." Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng malamlam na liwanag, naramdaman ni Thalia na hindi lamang siya basta biktima, siya ay isang mandirigma. Ngunit ang katahimikan ng bodega ay biglang bumasag nang marinig ang malakas na pagbagsak ng pinto sa harapan. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa semento ay mabilis na lumalapit, kasunod ang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Thalia. "Thalia, alam kong nandyan ka, ibigay mo sa akin ang barong na yan kung ayaw mong hindi na makalabas ng buhay sa bodegang ito." Sigaw ni Gerald, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at poot. Sa likuran ni Gerald pumasok ang tatlong lalaking may malalaking katawan, ang bawat isa ay may hawak na bakal na tubo, at ang isa ay may nakasukbit na baril sa bewang. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng mahaba at nakakatakot na anino sa kanilang paanan. Napaatras si Thalia, mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamay sa palad kung nasaan ang microchip. Ang kanyang puso ay tumatambol ng napakabilis, tila ba gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Gerald habang dahan-dahan itong lumalapit, tila isang hayop na nahanap na ang kanyang biktima. "Huli ka na, Thalia," wika ni Gerald habang iniuunat ang kanyang kamay. "Wala nang Mateo na magliligtas sa iyo. Ibigay mo sa akin ang damit na yan ngayon din." Tumingin si Thalia kay Tita Luming at kay Aling Charing na nanginginig sa gilid. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi lamang ang ebidensya ang nakataya, kundi ang mismong buhay nila. "Kung naririnig niyo ang boses ko, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito, at ang tanging nananatili ay ang katotohanang pilit nilang ibinaon kasama ng aking huling hininga." Ang boses ni Don Ernesto ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng tuyong lupain, punong-puno ng awtoridad na hindi man lang nabawasan ng kamatayan.
Umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng boardroom sapat na upang mapako sa kani-kanilang upuan ang mga board members. Ang mga screen na dati ay nagpapakita ng mga graph ng kita at yaman ay ngayon ay binalot ng anino ng isang matandang lalaking pilit na pinatahimik. Napatayo si Gerald, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laptop sa harap ni Thalia. Patayin mo yan, fake yan, Thalia. Anong klaseng pambabastos ito sa alaala ni Papa? You're using AI. You're using his voice to manipulate the board. Sit down, Gerald. Ang boses ni Tita Luming ay hindi malakas, ngunit may talim na nagpatahimik maging sa mga gwardyang nagtatangkang lumapit. Hayaan nating matapos ang kapatid ko. O baka naman natatakot ka lang na marinig nila ang tunay na nangyari sa silid na iyon. Nagpatuloy ang recording. Ang tunog ng mabilis at hirap na paghinga ni Don Ernesto ay naging background sa isang pag-uusap na naging mitya ng lahat. Isang pamilyar na boses ng babae ang narinig, isang boses na puno ng tamis, ngunit may dalang lason. Gerald, dalian mo. Sabi ng doktor, sandali na lang siya. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, mapupunta ang lahat kay Thalia. I can't live like a mistress forever, Gerald. I want this house, I want this company for our son. Ang boses ni Brenda ay malinaw, walang halong pag-aalinlangan. I know, Brenda, I know, pero paano kung magising siya? Paano kung makita tayo ni Thalia? Ang sagot ni Gerald sa recording ay puno ng takot ngunit may kasamang determinasyon. Tulog si Thalia, Gerald. Nilagyan ko ng pampatulog ang tsaa niya. Just loosen the valve. Isang maliit na pihit lang, sasabihin nating heart failure. Walang makakaalam, tuling nahaha. Muling wika ni Brenda. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng boardroom. Ang mga board members ay nagsimulang magpalitan ng mga tingin na puno ng pandidiri at takot. Si Brenda, na kanina ay nakaupo ng tuwid, ay dahan-dahang napayuko, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Si Consuela naman ay napahawak sa kanyang dibdib, ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila nagiging mga tanikala na sumasakal sa kanya. Gerald, anong ibig sabihin nito? Tanong ng isa sa mga pinakamatandang board member, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Pinatay niyo ang sarili niyong ama para sa posisyong ito. No, it's a setup. Inimbento lang ni Thalia yan. Sigaw ni Gerald, pilit na humaharap sa lahat, habang ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling Amerikana. Attorney Santos, do something. This is character assassination. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik. Nakatayo siya sa gilid, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen kung saan lumitaw ang isang video clip, isang lihim na kuha mula sa ilalim ng barong na suot ni Don Ernesto. Doon kitang-kita ang kamay ni Gerald na dahan-dahang pinihit ang valve ng oxygen tank habang ang matanda ay pilit na gumagalaw sa kama. Ang bawat segundo ng video ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa bawat kasinungalingang binuo nila. Ramdam ni Thalia ang pait na namumuo sa kanyang kalooban habang pinapanood ang huling sandali ng taong tanging nagmahal sa kanya sa loob ng mansyong iyon. Ang bawat pihit ni Gerald sa valve ay tila isang sampal sa lahat ng gabing hindi siya natulog para lamang masiguradong komportable ang matanda. Ang kanyang puso ay nadudurog hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong tinawag niyang pamilya. 5 taon, pabulong na simula ni Thalia, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas hanggang sa mapako ang atensyon ng lahat sa kanya. 5 taon akong naging bulag. Inisip ko na ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging asawa. Inisip ko na ang pag-aalaga sa tatay mo, Gerald, ay sapat na para tanggapin niyo ako bilang tao. Pero para sa inyo, ang buhay ay isang transaksyon lang pala. Ang buhay ng sarili mong ama ipinalit mo sa upuang iyan. Lumapit si Thalia kay Gerald, ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 100 luhang pumatak sa loob ng presinto. Ang upuang iyan, Gerald, hindi mo na kailanman mauupuan dahil hindi ka lang mamamatay tao. Ikaw ay isang malaking kasinungalingan. Bago pa makasagot si Gerald, bumukas ang mga malalaking pinto ng boardroom ng sabay-sabay. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatama sa sahig ay mabilis na lumapit. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga badge ng NBI ang pumasok, pinangunahan ng isang opisyal na may dalang mga dokumento. Gerald Alcantara, Brenda San Jose, Doña Consuela Alcantara.
Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong parricide, conspiracy to murder at falsification of public documents. Ang boses ng opisyal ay tuyo at walang emosyon, ngunit ito ang pinakamasarap na musikang narinig ni Thalia sa buong buhay niya. Nagsimulang magkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid. Sumigaw si Brenda pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Si Gerald ay napaluhod sa sahig, ang kanyang yabang ay tuluyan ng naglaho habang kinakabitan siya ng posas. At si Consuela. Ang matandang reyna ay nanatiling nakaupo, ang kanyang mga mata ay dilat at tila nawalan na ng katuwiran, habang pinagmamasdan ang pagguho ng imperyong binuo niya sa ibabaw ng dugo at luha. Tumingin si Thalia kay Mateo. Ang lalaki ay nakatayo pa rin sa dulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag. Wala ring posa sa kanyang mga kamay. Thalia, ang boses ni Mateo ay paos tila may sasabihin, ngunit hindi makahanap ng tamang salita. Don't pigil ni Thalia, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Ang bawat segundo ng pagtataksil mo may katapat na bayad. Hindi kita mapapatawad sa paggamit sa akin para sa sarili mong galit. Habang hinihila palabas ang mga Alcantara, na iwan ang katahimikan sa loob ng boardroom. Ang boses ni Don Ernesto sa recording ay unti-unting humina hanggang sa naging isang bulong na lamang ng kapayapaan. Justice has no expiration date, Thalia. Ang bulong ni Tita Luming habang hinahawakan ang balikat ng babae. Pero handa ka na ba sa susunod na pasabog? Dahil ang pinakamalaking sikreto ni Ernesto hindi pa lumalabas. Napatitig si Thalia sa monitor. Ang video ay natapos na, ngunit isang dokumento ang biglang nag-load sa screen, isang DNA test result na may pangalan ni Gerald. 0%! Iyan ang nakasulat, Doña Consuela. Ang anak mo ay hindi kailanman naging isang Alcantara. Ang boses ni Thalia ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na dagok na bumasag sa huling pader ng pagkatao ni Doña Consuela. Sa malaking screen ng boardroom, ang DNA test result ay nakabandera isang malamig at hindi matututulang katotohanan na nagpabagsak sa 5 dekada ng pagmamataas at kasinungalingan. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Gerald ay tila isang sirang makina habang nakatitig siya sa screen. Ang kanyang mga kamay na nakakabit na sa malamig na bakal ng posas ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang imperyong inakala niyang pag-aari niya sa dugo at laman ay biglang naging isang banyagang lupain na wala siyang karapatang tapakan. Hindi totoo yan. Inimbento mo lang yan, Thalia. Ang sigaw ni Consuela ay pumiyok, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila at ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan pabalik sa upuan ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Ernesto, bakit mo ito ginawa sa akin? Hindi si Papa ang gumawa nito sa iyo, Mom. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ang boses ni Mateo ay sumingit sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ipinagpalit mo ang katapatan sa isang lalaking akala mo ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Si Gerald ay bunga ng iyong pagtataksil kay Don Ernesto sa Manila, 30 taon na ang nakalilipas. At ang akala mong itinapon mong basura, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isa pang dokumento mula sa kanyang folder. Ang nanay ko, ang tunay na minahal ni Don Ernesto. At ako ang kaisa-isang tunay na Alcantara sa silid na ito. Isang matinding bugso ng emosyon ang lumamon kay Thalia habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang pait ng 5 taong paglilingkod sa isang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay tila isang lason na dahan-dahang lumalabas sa kanyang sistema. Tiningnan niya si Gerald, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pumatay sa sarili niyang amain. At ang lalaking ngayon ay wala ng kahit anong pagkakakilanlan. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Gerald ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa buhay na naghihintay sa kanya sa likod ng mga rehas bilang isang hamak na kriminal na walang pangalan. Dinala niyo ako sa putikan, Gerald. Pinamukha niyo sa akin na wala akong kwenta dahil wala akong dugong bughaw. Nakatulad niyo,
Wika ni Thalia, ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Sino sa atin ang tunay na walang dala? Sino sa atin ang tunay na hubad sa dangal? Ang tunog ng pagkaladkad ng mga sapatos ng NBI sa semento ay umalingaw-ngaw habang pilit na inilalabas si Gerald at Brenda mula sa boardroom. Ang bawat sigaw ni Brenda at ang bawat pagmura ni Gerald ay unti-unting humina sa pasilyo hanggang sa ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin ng aircon at ang amoy ng luma at marangyang silid. Naiwan si Doña Consuela na nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay dilat, ang bawat perlas sa kanyang leeg ay tila mga butil ng luha na hindi na makadaloy. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay. Ang reyna ng Tagaytay ay naging isang anino na lamang ng nakaraan, nakakulong sa isang mansyong wala ng laman at isang pangalang wala ng halaga. Hinarap ni Thalia si Mateo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi na kailangang bigkasin. Sa kabila ng pagtataksil ni Mateo, siya ang naging instrumento upang lumabas ang huling piraso ng puzzle. Ngunit para kay Thalia, ang sugat ng panlilinlang ay hindi ganoon kadaling maghilom. Nakuha mo na ang gusto mo, Mateo. Ang kumpanya, ang pangalan, at ang paghihiganti mo, sabi ni Thalia habang dahan-dahang inaayos ang kanyang dalang bag. Sana ay maging masaya ka sa tagumpay na binuo mo sa ibabaw ng paggamit sa akin. Thalia, sandali. Pilit na humahabol si Mateo, ngunit ang tunog ng pagsara ng pinto ng boardroom ay naging huling tuldok sa kanilang ugnayan. Naglakad si Thalia sa pasilyo ng Alcantara Group HQ. Ang bawat hakbang niya ay mas matatag kaysa kanina. Habang pababa siya sa elevator, nakita niya ang kanyang refleksyon sa makintab na bakal. Wala na ang takot. Wala na ang dusa. Ang babaeng nakikita niya ay isang bagong tao, isang taong dumaan sa apoy, at lumabas na mas matatag kaysa sa ginto. Lalabas siya ng gusaling ito na hindi na isang Alcantara sa papel, kundi isang babaeng may hawak ng sarili niyang tadhana. Ngunit habang papalapit siya sa main lobby, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng gusali, isang boses na hindi galing sa pamilyang Alcantara, kundi mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Sino ang naghihintay sa kanya sa labas ng impyernong ito, at handa na ba siyang buksan ang pintuan ng kanyang puso para sa isang bagong simula, o ang mga sugat ng Tagaytay ay mananatiling sariwa habang buhay? Ang bawat rehas na nakaharang sa pagitan natin ngayon ay tila mga anino ng bawat kasinungalingang itinanim nyo sa loob ng maraming taon. Nakatayo si Thalia sa labas ng bisita area ng kulungan, ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin kay Gerald. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng plansadong suit at amoy mamahaling pabango, ay ngayon ay balot ng kulay kahel, na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang balat ay tila naging kasing kulay ng abo. Sa tabi nito si Brenda ay walang tigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga kuko, na dati ay laging may disenyo, ay ngayon ay padpod na sa kakakamot sa malamig na semento. Thalia, parang awa mo na. Iurong mo ang kaso. Para sa bata, Thalia. Hindi ba't minahal mo rin ang anak ko? Ang pakiusap ni Brenda ay puno ng pait, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thalia. Ang bata ay nasa pangangalaga na ni Tita Luming. Huwag kang mag-alala, Brenda. Palalakihin namin siya sa katotohanan, hindi sa paraang itinuro nyo. Gerald, Brenda, ang bawat segundo ng pagdurusa nyo rito ay ang kabayaran sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Don Ernesto bago nyo siya tuluyang pinatahimik. Tumalikod si Thalia, iniwan ang tunog ng pagsusumamo at ang marahas na paghampas ni Gerald sa makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa pasilyo ng bilangguan ay tila isang marcha ng tagumpay, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang uri ng pagod na hindi kayang lunasan ng simpleng tulog. Nagtungo siya sa isang pribadong pasilidad sa labas ng Manila kung saan nananatili si Doña Consuela. Sa loob ng puting silid, nakaupo ang matanda sa tapat ng bintana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa kanyang leeg, tila may hinahanap na perlas na wala naman doon. Ang mga bisita, pakihanda ang tsa. Bulong ni Consuela sa hangin, ang kanyang boses ay tila isang bata. Dapat ay perpekto ang lahat.
Darating ang Don, darating si Ernesto. Hindi pumasok si Thalia sa loob. Pinagmasdan niya lamang ang matanda mula sa labas ng pinto. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang talim ng dila at kapangyarihan, ay ngayon ay bilanggo ng sarili niyang isipan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ang siyang tuluyang lumamon sa kanyang katuwiran. Ito ang huling hantungan ng isang reynang binuo ang kanyang trono sa ibabaw ng mga bangkay ng katapatan. Nang makalabas ng pasilidad, nakita ni Thalia si Mateo na nakasandal sa kanyang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha nito, nagbibigay ng isang seryoso at malungkot na anyo. Dahan-dahang lumapit si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pag-asam. Nagawa na natin, Thalia, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Lahat sila ay nagbabayad na. Ang kumpanya, ang Alcantara Group, ay nasa ilalim na ng pangalan natin. Pwede na tayong magsimula muli. Tumigil si Thalia sa harap ni Mateo sapat na malapit upang maramdaman ang init ng hininga nito, ngunit sapat na malayo upang ipakita ang pader na itinayo niya sa pagitan nila. Ang tayo na sinasabi mo, Mateo, ay natapos noong sandaling ginamit mo ako bilang pain sa bangko. Nakuha mo na ang hustisyang para sa nanay mo. Nakuha ko na ang katarungan para kay Don Ernesto. Pero ang tiwala iyon ang bagay na hindi kayang ibalik ng anumang testamento o tagumpay sa korte. Thalia, I did it because I had to. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo, totoo iyon. Pilit ni Mateo, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Thalia, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Huwag mo namang itapon ang lahat ng pinagsamahan natin. Dahan-dahang binawi ni Thalia ang kanyang kamay. Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, Mateo. Ang Thalia na hindi caregiver, hindi asawa ni Gerald, at hindi kasangkapan ng paghihiganti mo. I need to heal alone. Tumalikod si Thalia at naglakad patungo sa sarili niyang sasakyan. Sa kanyang likuran na natiling nakatayo si Mateo, ang kanyang anino ay mahaba at nag-iisa sa ilalim ng lumulubog na araw. Ramdam ni Thalia ang pait sa kanyang lalamunan, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kalayaang matagal na niyang pinapangarap. Habang nagmamaneho siya pabalik sa Tagaytay, pinanood niya ang mga bituin na dahan-dahang lumilitaw sa langit. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila isang paglilinis sa kanyang kaluluwa. Ang karma ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga masasama. Ito rin ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mabubuti na magsimulang muli ng walang dala kundi ang sariling dangal. Ang kabanata ng mga Alcantara ay tapos na, at bukas sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng Taal Lake, isusulat ni Thalia ang unang salita ng kanyang sariling kwento. Ang bawat pagsikat ng araw sa ibabaw ng Bulkang Taal ay tila isang banayad na haplos sa aking mukha, isang paalala na ang gabi ng aking pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Nakatayo si Thalia sa balkonahe ng mansyon sa Tagaytay. Ngunit ang mansyong ito ay hindi na ang madilim at mapanglaw na kuta ni Gerald at Consuela. Ang mga kurtina ay puti na at hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok sa bawat sulok. Ang amoy ng gamot at pait ay napalitan na ng bango ng mga sariwang bulaklak at bagong fafat na damo sa hardin. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Alcantara Group ay hindi na lamang simbolo ng yaman, kundi naging kanlungan na rin ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Dahan-dahang pumasok si Tita Luming sa balkonahe bitbit. Ang isang maliit na batang lalaki. Si Nathan, ang anak ni Brenda, ay masayang tumatawa, habang pilit na inaabot ang isang makulay na paru-paro. Sa kabila ng lahat, pinili ni Thalia na kupkupin ang bata. Ayaw niyang lumaki ito sa anino ng kasalanan ng kanyang mga magulang. Thalia, handa na ang lahat para sa Thanksgiving Mass natin mamaya. Wika ni Tita Luming, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinangad. Dumating na rin ang mga bagong scholar ng foundation. Gusto kanilang makita at pasalamatan. Ngumiti si Thalia at dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Nathan. Salamat, tita, bababa na po ako. Gusto ko lang munang namnamin ang katahimikang ito. Nang makaalis si Tita Luming, napansin ni Thalia ang isang maliit na puting sobre sa ibabaw ng lamesa. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang pamilyar na sulat kamay ay sapat na upang malaman niya kung kanino ito galing. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat.
Talia, iniwan ko na ang aking posisyon sa kumpanya. Ibinigay ko na ang lahat ng aking share sa foundation mo. Narito ako ngayon sa isang maliit na probinsya, nagbibigay ng legal aid sa mga magsasaka. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, pero gusto kong malaman mo na ang bawat araw ng buhay ko ay ilalaan ko para maging karapat-dapat sa pagkakaibigang sinayang ko. Mag-iingat ka lagi. Mateo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Thalia. Hindi niya alam kung darating ang araw na muli silang magtatagpo, ngunit sa ngayon, ang kawalan ng puot sa kanyang puso ay sapat na. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ni Mateo, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Bago bumaba para sa misa, nagtungo si Thalia sa silid ni Don Ernesto. Ang silid ay nananatiling maayos, ngunit wala na roon ang bigat ng sakit. Nilapitan niya ang malaking litrato ng matanda at marahang hinawakan ang frame nito. Nagawa natin, Don Ernesto. Pabulong niyang wika, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Ang boses mo ang nagligtas sa akin at ang tiwala mo ang nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko bibitawan ang kumpanyang binuo mo. Sisiguraduhin kong ang pangalang Alcantara ay magiging simbolo ng tunay na dangal. Habang naglalakad siya pababa ng hagdan, narinig niya ang masayang tawanan ng mga tao sa ibaba. Ang tunog ng mga plato at baso na inihahanda para sa salo-salo ay tila isang magandang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. Sa labas, ang sikat ng araw ay lalong tumindi, binabalot ang buong mansyon ng isang ginintuang liwanag. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ay hindi lamang isang pangako, kundi isang katotohanang kasama na niya sa bawat sandali. Handa na po ako, bulong ni Thalia sa hangin, habang binubuksan ang malaking pinto patungo sa hardin kung saan naghihintay ang kanyang bagong pamilya at ang kanyang bagong buhay. Isang taon na ang lumipas mula nang tumahimik ang bagyo sa mansyon ng mga Alcantara. Sa balkonaheng dati ay naging saksi sa kanyang pagluha, nakaupo ngayon si Thalia habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kabilang panig ng Bulkang Taal. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila, isang huling pagpupugay ng liwanag bago ang pagdating ng gabi. Ang dating mansyon na simbolo ng kasakiman ay bininyagan na sa bagong pangalan, Bahay Ernesto. Hindi na ito basta bahay ng isang mayamang pamilya. Ito ay isa ng tahanan para sa mga kababaihang nawala ng direksyon at katarungan. Sa loob ng mga silid na dati ay puno ng mga bulong ng pagtataksil, maririnig na ngayon ang tawanan ng mga batang nag-aaral at ang mga kwento ng pag-asa ng mga inang muling bumabangon. Dahan-dahang lumapit si Nathan, ang 4 na taong gulang na bata, at inilapag ang isang gawa sa papel na bulaklak sa kandungan ni Thalia. Tinignan ni Thalia ang bata, ang anak ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa bawat ngiti ni Nathan, nakikita niya ang patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa sumpa ng dugo. Hindi niya kailanman magagawang kapuotan ng bata dahil sa kasalanan ng mga magulang nito. Sa katanungan kung napatawad na ba niya sina Gerald at Brenda, ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Para kay Thalia, ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng sakit na iyon ang kanyang kinabukasan. Hinayaan na niya ang batas na maningil para sa kanilang mga krimen, habang ang kanyang puso ay pinalaya na niya mula sa tanikala ng puot. Hindi na sila mga kaaway sa kanyang isipan. Sila ay naging mga mapait na guro na nagturo sa kanya kung gaano siya katatag. At si Mateo, paminsan-minsan ay nakakatanggap siya ng mga balita tungkol sa mabuting gawa nito sa malalayong lalawigan. Hindi man sila muling nagtagpo, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno na ng pag-unawa. Ang pagpapatawad kay Mateo ay ang huling piraso ng kanyang kapayapaan, isang pagkilala na ang bawat tao ay may sariling laban at pagkakamali. Nahanap na ni Thalia ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan ng gulo, kundi ang katatagan ng loob sa gitna ng anumang pagsubok. Ang kanyang dangal ay hindi na nakadepende sa isang apelyido o sa dami ng ginto, kundi sa katotohanang nakatayo siya ng mag-isa at naging sandigan ng iba. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat tagapakinig ay simple ngunit malalim. Ang katarungan ay maaaring magtagal, ang pagtataksil ay maaaring maging kasing talim ng kutsilyo, ngunit ang isang pusong tapat at marunong magtiis
ay hinding-hindi kailanman magagapi. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng isang vault, kundi sa loob ng isang kaluluwang marunong magpahalaga sa sariling halaga at marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Habang tuluyang nawawala ang huling sinag ng araw, pumasok si Thalia sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay hindi na mabigat. Ang bawat yabag ay may dalang katiyakan na anuman ang dalhin ng bukas handa na siyang harapin ito ng may ngiti at buong dangal. Ang kwento ng mga Alcantara ay tapos na. Ngunit ang kwento ni Thalia ay nagsisimula pa lamang. Pasag, nakaalis na ang huling sinag ng araw sa Tagaytay, at kasabay nito ang pagtatapos ng paglalakbay ni Thalia, ang babaeng nagpatunay na ang tunay na ginto ay mas lalong kumikinang matapos dumaan sa matinding apoy. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta po kayo? Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Habang binuubuo ko ang bawat pahina, lalo na sa eksenang narinig ni Thalia, ang boses ni Don Ernesto sa loob ng boardroom, hindi ko mapigilang mapahinto at damhin ang bigat ng bawat salita. Pakiramdam ko ay kasama niyo rin akong nakatayo sa silid na iyon, ramdam ang panginginig ng kamay ni Thalia habang binubuwag niya ang kuta ng mga kasinungalingan. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming gabi ng pagmuni-muni tungkol sa mga totoong buhay na nakatago sa likod ng mga nakasarang pinto. Ito ay alay ko sa bawat babaeng patuloy na nagsasakripisyo sa gitna ng kawalang katarungan. Katulad ni Thalia, kaya niyo rin bang kupkupin at mahalin ang anak ng taong sumira sa inyong buhay para lamang maputol ang tanikala ng puot? O para sa inyo ang katarungan ay nangangahulugan ng tuluyang pag-alis at hindi na muling paglingon? Sana ay naging kasama niyo ako sa inyong mga gawain ngayong araw. Saan niyo po ba pinapakinggan ang ating kwento? Baka kayo ay nagluluto, para sa pamilya naglalaba, o kaya naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Gusto ko pong marinig ang inyong mga kwento at opinyon, kaya huwag po kayong mahiya na mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway baunin niyo ang kapayapaan sa inyong pagtulog o sa inyong pagpapatuloy sa buhay. Tandaan niyo, ang inyong buhay ay parang isang sagradong barong, maaaring may mga bahaging punit o sulsi, ngunit ang katotohanang nakahabi sa bawat hibla nito ang siyang magdadala sa inyo sa tunay na kalayaan. Pamagat ng kwento, ang hibla ng katotohanan. Ang pagbangon ni Thalia Alcantara. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay hukaw o katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe.